Magandang umaga sa ating lahat. Linggo na naman at sama-sama naman tayong magpupuri sa ating Panginoon na buhay. Nararapat lang na papurihan natin ang ating Panginoon dahil siya ay dakila at siya ay patuloy na nagliligtas sa atin sa mga sakuna na nangyari sa ating bansa at saka sa pandemic na hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Pero patuloy pa rin niya tayong inilalayo at nililigtas. Kaya nararapat lang na bibigyan natin siya ng pinakamataas na papuri. Sabi nga, God's presence comes through our praise. If we desire to live abundant lifestyle, we must learn to cultivate a continual environment of praise. Sabi nga sa Hebrews 13 verse 15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Basahin natin sa Psalm chapter 95 verse 1 to 7. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hands are the deeps of the earth, and the mountain peaks belongs to Him. The sea is His, for He made it. In His hands form a dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if you hear His voice. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we worship You and magnify Your name. Salamat Panginoon sa lahat na pagpapala na pinagkaloob Mo sa amin. Ikaw ang napakadakilang Diyos, the great God, the King of Kings and the Lord of Lords. Pangunahan Mo kami Panginoon sa oras na ito. Ikaw nawa ang magiging sentro sa aming pananambahan. We bring back all the glory. In Jesus' name. Amen. Ngayon patuloy nating papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan na pangunahan ni Sister Nami. Morning po sa ating lahat. Isang linggo na naman po ang nakalipas at kahit man may mga nangyari na itong mga nakaraang araw ay hindi tayo hinayaan ng Panginoon na mapahamak. Kaya nandito po ulit tayo para makinig ng Kanyang salita at kahit man napagod na tayo ay sa Kanya lang tayo kumuha ng lakas. Tayo po ay mag-awitan at papurihan siya ng buong puso. Kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog ang siyang kumlian ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang tumigan ko, muog na siyang kumlian ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin.
O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas at buhay sa'yo iaalay, mula noon at magpagkailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas, buhay sa'yo iaalay, mula noon at magpagkailanman. Mula noon at magpagkailanman. Mula noon at magpagkailanman. Una pa lang ako ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingahan na sumbungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Minalay ang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magpagkailanman. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko.
tinig ko para lang sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para lang sa'yo. Para lang sa'yo. Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating lakas, ang katulungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Awit 46 verse 1. Kawikaan 7 verse 3. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kakalimutan. Kawikaan 7 verse 3. Santiago 1 verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang, ngunit hindi isinasagawa. Dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Santiago 1 verse 22. Ngayon, ihanda natin ang ating puso't isipan at ating mga Bible sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahayag ni Brother Pons Soliman. Good morning mga kapatid. Ngayon ay November 22, 2020 na. Siguro kung napapansin nyo, meron na tayong 8 months at saka 1 week na sinasamantala tayo ng COVID-19. Pero purihin ng Panginoon, patuloy natin pasalamatan dahil ni isa man sa atin ay hindi natamaan. Kaya nga, kahit anong dilubyo na dumating, yung pangako ng ating Panginoon na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Siguro napansin nyo, yung sunod-sunod na araw mga kapatid, ay aside sa COVID-19, biglang dumating ang Rolly na hindi natin inaasahan. Ganun din, sinabayan pa ng bagyong Kinta. Kala natin tapos na ang usapan dun. Pero kala natin yung Central Luzon na hindi na matatamaan. Pero biglang dumating ang bagyong Ulysses. Tapos sinamahan pa ng lindol sa ibang panig ng ating bansa. Pero tulad ng pangako niya, hindi niya tayo pababayaan at iniwan ng ating Panginoon. Kaya patuloy natin pasalamatan ang ating Panginoon. Bagamat nandiyan tayo sa tinatawag na lockdown process, still, wala man tayong masyadong naipon na pera, wala man tayong mga ari-arian. Ang pinaka-importante, malakas tayo at binigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon na kailanman na sinasabi niya, unahin natin siyang lahat. At ang susunod, idadagdag niya sa atin. So, mga kapatid, alam ko, nasa kanya-kanya kayong mga bahay, nakaharap sa iyong cellphone, o kaya sa TV screen. So, ngayon, ang tutunghayan natin yung pag-aaralin na mensahe ngayon ay kung saan ay, kung paano natin na makikita kung ang tao ay walang ginawa sa binigay ng talento ng Panginoon. Puro trial and error ang nangyayari sa ating bansa. Hindi lang po dito sa ating bansa, maging sa buong mundo. Dahil ang ating Panginoon na kailanman, ang kanyang pamamaraan, hindi natin kayang kuhanin dahil ang ating Panginoon ay perpekto. Tandaan po natin, ang ating Panginoon, kapatid, siyang nagmay-ari ng lahat, pati nga tayo. So, ibig po sabihin, siya po nagbigay ng buhay sa atin, siyang may karapatan na kuhanin dito sa iba't ibang pamamaraan. So, kung mayroon po kayong mga cellphone o naka-request sa TV screen, ang ating pong
tunghayan ngayon, pag-aaralan natin ay makikita natin sa Psalm chapter 37 verse 5. Sa English Tagalog version, sinasabi po doon na, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. So sa magandang balita, sinasabi po doon sa verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Purihin ang Panginoon sa pagbasa na sa Kanyang salita. Tayo po munang lahat ay manalangin kahit na hiwa-hiwalay tayo physically. Nandito naman tayo sa isang pagpupulong o sabihin nating worship service na ang sentro natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na nasa langit, maraming salamat po Lord sa iyo, sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gayun din po sa iyong pag-iingat. Gayun din po, maraming salamat po sa kabila ng maraming dilubyo na dumating sa aming buhay. Tunay nga ang iyong pinangako na hindi mo kami pababayaan at hindi mo rin kami iniwan, O Lord. Alam po namin yun dahil mahal na mahal mo po kami, O Lord. Kaya Lord, sa aming pag-aaralan ngayon ay sana tumimo sa aming mga puso't isipan at i-apply po Lord namin at sana po ay hindi kami mag-rely sa sarili naming talento. O sabihin po Lord natin na hindi po kami magre-rely kung ano yung binigay na talento mo sa amin, O Lord. Dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam namin na iniisip pa lang namin ang way kung paano namin resolvehin ang mga problema at na-solve mo na, Panginoon. Kaya patuloy po kaming nagre-rely sa iyo, sa iyong kapamaraanan. Alam namin na may plano ka sa bawat buhay ng isa sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ay binabalik po namin sa inyo. May papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, pinamaganan po natin ang ating tatalakayin ngayon at ang pag-aaralan natin. God's way is best. Tandaan po natin ang title po natin, God's way is best. Mga kapatid, kung maging mapagmasid po tayo ngayon sa nangyayari sa kasalukuyan sa buong mundo, ang mga tao ay abalang-abala. Mahirap man yan, mayaman man yan. Sa buong mundo, ang mga tao ay abalang-abala upang paghandain ang kanilang hinaharap. Hindi po wala pong masama dun Dahil they are very busy to business on material things, mga kapatid. Kaya po, ang tao ay busy siya kung paano i-uplift ang kanyang sariling physical. Nakakalimutan po natin na ang lahat ng bagay ay mga temporary lamang. Sa isang iglap ay mawawala yan. Ang nakakalungkot lang pong senaryo, dahil sa ating kabisihan, habang tumataas ang antas ng ating material or physical na buhay, nandiyan naman ang pagbaba ng spiritual life natin. Kaya nangyayari, the spiritual curve of our life continues falling to negative %. Diba nakakalungkot po? Habang ang material na physical card na ating buhay continuously going up to positive %. Sabi nga nila, hayahay daw ang buhay pag naging successful ka, pag lahat ng pag-aari nasa iyo na, at pangalawa, lahat ng yung business mo ay nananatiling nakatayo. Kaya kung matatandaan po natin na yung mensahe natin na nung last Sunday na hinihayag po ating pastor na si Reverend Elmer Miguel, na ang tunay na katotohanan po talaga, ang ating permanent na dwelling place is in heaven. We are only passerby here on earth, mga kapatid.
Lahat ng bagay dito sa lupa, sa isang iglap ay pwedeng mawala. Pwedeng mawasak ng dilibyo. Katulad ng nagdaang volcanic eruption ng Taal. Sinabayan pa ng lindol. Hindi pa makontento ang panahon. Dumaan yung bagyong Rolly. Kala natin okay na. May dumaan pa na mas malakas yung bagyong Ulysses. Napansin nyo, hanggang ngayon, nire-resolve ng pamalaan, nire-resolve ng mamamayan kung paano makahahon dito kahirapan na ito. Meron kang marinig at nakakalungkot pang isipin, paano na kami magsisimula na wala yung bahay namin, na wala yung mga kahayupan namin, na wala rin yung palayan. So, paano na kami magsisimula ngayon? Alam niyo, mga bagay, inaalaw ng ating Panginoon ang lahat na yan. Dahil may dahilan. Sadly, marami nagsasabi na dahil sa ating kabisihan, dahil tayo successful na sa ating buhay, sa ating kurso, or whatever na pagpapala ang natamasa natin. Sadly, mga kapatid, marami nagsasabi na nakakalimutan na makapagniig sa ating Panginoon. Hindi na tayo nananalangin. Hingi pa nga, may marinig ka. Dapat ang manalangin yung mga naghihirap dahil sila'y nangangailangan ng tulong. Dapat hindi po ganun kapatid. Sana, habang binibigyan tayo ng blessing ng ating Panginoon, lalo tayong makikipagniig sa Kanya para malaman natin kung sino yung mga nangangailangan na dapat nating impart sa ating tinatamasang blessing. Dahil nagre-rely tayo sa ating kapamarani ka nga, only God knows what is best way for us. Ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam. So, yan po ang pag-aaralan natin o pag-uusapan natin ngayong oras na ito, mga kapatid. Mga mahalagang bagay na dapat nating ipamuhay bilang isang lingkod ng Diyos. Ano pong una? Kailangan yung tinatawag na there must be a renouncement. So, hindi lingid po sa iyong kaalaman. Pag sinabi pong renouncement, ibig sabihin, to give up something. To surrender or to let go something. Sa Tagalog, pagsusuko o pagtalikod sa isang bagay. So, tingnan natin na yung total na renouncement. Ano po sinasabi sa ating text sa Psalm chapter 37 verse 5? Commit your way to the Lord. Yan po muna ang pag-uusapan natin. Kaya po naka-highlight yan sa ating screen Commit your way to the Lord. Yun po ang unang puntos natin sa ating pag-aaralan. Siguro, mapapansin nyo, nowadays, there are some Christians, ini-insist or pinipilit silang naninindigan sa sarili nilang kapamaraanan. Isang dahilan po kung bakit patuloy tayong natatrap o nililin lang, tandaan niyo po kapatid, ng ating kaaway. That's why we are lacking spiritual victory. Or we can say, we are not living a victorious life. We are solving our problems in a trial and error basis. Siguro po nakikita niyo naman kung anong ginagawa ng tao. Ngayon, dito lang po sa Pilipinas. Nagbabangayan po sila kaysa mali yung ginawa ng isa. So dahil sa tingin po natin, nung bago ginawa ang isang bagay, proyekto man yan o hindi, bago ginawa ng pinuno ng isang departamento, alam niya, yun na yung pinaka-best sa kanya. Pero hindi pala. Meron pa rin mga bagay na hindi tumatama sa kanyang best. Dahil, ang unang dahilan po isa lang. Ang tanging akda
ang may akda sa atin ng ating Panginoon. So, dapat, ano man yung gagalawin natin, kahit alam na natin, ikonsulta pa rin natin ito mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga, para mawala na po yung tinatawag na trial and error basis. Dahil ang ating Panginoon ay perfecto. So, hindi po nagkakamali. So, once na humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon, 100% ibibigay niya rin kung ano yung nararapat sa iniisip natin na hindi na niya tayo kayang resolbahin. So, mga kapatid, kung gusto nating ma-enjoy what's God's best is for us, kung ano yung best para sa atin na pwedeng ibigay ng Panginoon, kung gusto nating ma-enjoy yan, ano pong una? Kailangan isuko natin sa ating Panginoon ang sarili nating kapamaraanan. Dapat ang will ng Panginoon ay siyang masusunod at ang kapamaraanan na ay ang masusunod in our walk with God, sa ating pong paglakad sa ating Panginoon. Kailangan nandun yung totally surrendering ourselves to God. Hindi po partial, hindi po 90%, hindi po 70%, hindi 99%. Pag sinabi mo totally surrendering, dapat 100%. Isuko natin sa Panginoon ang ating sarili para ang ating Panginoon siyang magdidirekta kung ano ang maganda at kung ano yung kapamaraanan na tama sa ating buhay. Pansinin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Makikita po natin yan sa magandang balita Biblia. Mga taga-Kolosas chapter 2 verse 6. Ano po sinasabi doon? Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. So mga kapatid, maliwanag po sinasabi ni Apostol Pablo na lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus bilang isang Panginoon, dapat mamuhay siya o mamuhay tayo dahil kung tinanggap natin siya sa paraang karapat-dapat sa Kanya. So dapat siya lang po ang dapat nating pagtiwalaan mga kapatid. Huwag po tayo magtiwala sa tao dahil pwede tayong linlangin yan. So dahil isinuo na natin ating sarili sa ating Panginoong Yesus. So kung ano yung ginagawa ng ating Panginoong Yesus, ganun din tayo, isuko na natin at mamuhay tayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Kaya sa ating paglakad sa ating Panginoon, mga kapatid, to walk with God in a God's way and to please Him, ibig pong sabihin, hindi doon po nagtatapos yun. Sa ating paglakad, kung gusto natin ang kapamaraanan ng ating Panginoon ay ang masusunod, dapat we have to please Him. So, ano po yun? We must commit our time. Ito po yung pinakamahirap na papel ng isang lingkod ng Diyos. We must commit our time. Ibig sabihin, ang ating pong oras na ginagalawan dito, hindi naman po ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo pupunta sa anumang business natin na pinapatakbo. So, ibig po sabihin, pag sinabing we must commit our time, ibig po sabihin, kailangan balanse. So, sabi nga, pagkagising mo, dapat manalangin ka at ipasa Diyos mo ang lahat ng gagawin mo sa maghapon na yun, na siyang magdirekta kung ano yung dapat mong gawin. At pag matutulog ka o sabihin natin pag-uwi mo, magpasalamat ka sa Panginoon sa pinauwi ka pa na ligtas, mapayapa at dala-dala mo yung blessing. Kung kailangan po balanse,
dapat sabi nga, we must wake up with God. We must sleep with God. So, yun po yun. Dapat palaging nasa sentro, palaging nauuna ang Panginoon sa ating buhay. Pangalawa po, hindi lang po ang time natin dapat i-commit sa ating Panginoon para ma-please natin siya. We must commit our talent. Ang ating pong Panginoon ay binigyan tayo ng kanya-kanyang talento. Kaya po meron siyang itinalagang doktor, meron po siyang itinalagang abogado, meron po siyang itinalagang businessman, may itinalaga siyang teacher. Lahat po yan. Dahil may plano ang Panginoon sa buhay ng tao. So, ang talento na ibinigay niya, gamitin po natin yan sa pamamaraang karapat-dapat at sila ang malulugod, mga kapatid. And most especially, pag nagipagniig tayo sa Panginoon at naibigay natin ang ating oras sa Kanya, pangalawa, ang ating talento na pinahiram sa atin ay nagamit natin ayon sa Kanyang kalooban. Siyempre, ang lahat ng yan ay isasadla sa isang katerbang blessing. So, and most especially, yung mga treasure na tinatamasa natin. Yun po yun. Kaya mga kapatid, wag po tayong magpadaya. Dahil kahit sabihin pang anumang delubyo, anumang mga problema sa ating buhay, alam natin, ang problema na yan ay pansamantala lamang. Dahil alam ng Diyos yun eh. Inaalaw na yan para hindi natin siya makakalimutan at para alam natin na may Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, may Diyos na nag-aaruga sa atin, may Diyos na nagmamahal sa atin, mga kapatid. Lalo na po ngayon, marami pong mga pamilya ang nawalan ng kabuhayan. Yan, nawalan ng tirahan. Marami ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa nagdaang mga dilubyo sa ating bansa. So, aside from helping material needs, mga kapatid, ang pag sinabi pong material needs, ito po ay ang mga bagay kung saan ang physical na pangangatawan natin ay matustusan ng kanyang pangangailangan. Kaya hindi lang po ang kailangan ng Panginoon yun. Dahil kung may pagkakataon po tayo, ang mas importante, kung ano man mangyayari, dahil alam natin sa panahon ngayon ay nasa revelation stage na tayo, mga kapatid. Baka hindi nyo natatandaan. Yung nakasulat, nangyayari na ngayon. So, we must share Christ to them. Ulitin po natin. We must share Christ to them. Para kahit ano mangyari, kung may share natin yung salita ng Diyos sa kanila, kahit pa paano, kukuhanin mo sila ng Panginoon, kung ano man ang plano ng Panginoon, ligtas din po sila na katulad natin. Kaya purihin ang Panginoon na meron tayong Panginoon na handang gumabay, handang tumugon sa ating mga pangangailangan. Simple lang po ang gusto niya mangyari. We must share Christ to them, mga kapatid. So, ano pong una? God's ways based when there is renouncement. Pangalawa, kailangan meron din pong tinatawag na reliance. Mga kapatid, ano yung pong ibig sabihin ng reliance? Reliance means trust. Kailangan may trust po tayo sa ating Panginoon. Totally dependent po tayo. Dependence po tayo magdidepende po tayo sa ating Panginoon. So, kailangan may confidence po tayo na meron tayong Diyos na buhay na sinasandalan anumang oras, anumang mangyayari. Sa Tagalog means pagtitiwala. Yun po yung pinaka-importante, yung pagtitiwala. So, makikita po natin doon sa ating text, sa Psalm chapter 37 verse 5. Ano pong sinasabi doon?
Commit yourself to the Lord yung una. Pangalawa, trust in Him. Kaya naka-highlight din po yan. Yun po yung pangalawang pag-uusapan natin. Trust in Him. So, pag minsan, dahil alam nila, hindi na nila kailangan ng Panginoon. Ang unang dahilan, they are already successful in their present life physically. So, yun po yung pandaya ng kaaway sa atin. Tandaan po natin mga kapatid. Yan po ang isang pandaya ng kaaway ng ating Panginoon. Susuplayan tayo ng mga material na bagay para yung spiritual life natin ay babagsak. So, pagdating ng finish line, nga, matatrap na tayo. Hindi na tayo makabawi dahil tapos na ang usapan. So, alam nyo, sa panahon ngayon, nakakalungkot pong isipin, binaha ka na nga lahat, nakasarado na yung hardware mo, nakasarado na lahat. Pag nanakawan ka pa ng tao, imbes na tutulungan kayo, meron pang magsasamantala. Ganyan po kasama ang kaaway ng Panginoon kung paano po niya tayo tinatawag na ilayo sa ating Panginoon. So, ang magiging last escape po natin, yun po, ang kadahilanan, they are already, dahil successful po na sila sa buhay, nakakaligtaan natin na magtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Siguro po, honestly speaking, naalala ko po nung malita ko pag nagkasakit ka, sabihin natin lagnat lang, o sa sinat lang na laki, ika ang tawag. Hindi naman po natin i-instinct po yan. Pag dinala ka sa clinic ng doktor, para bang nakita mo lang yung doktor, gumagaling ka na. Hindi ka pa naman niya ginagamot. Kung tutuusin, feeling mo, gumaling ka na. Dahil nawawala dahil alam mo, panatag ang sarili mo dahil may doktor na gagamot sa iyo. So, pangalawa, kung meron kang isang kaibigan na abogado, yung tinatawag na attorney no case, yung tawag. So, malakas ang loob mo kahit magkakaso ka dahil may tagapagtanggol ka na sinasabi mo. Siyempre, lahat po yan itinalaga ng Panginoon yan. So, hindi po masama na meron tayong doktor, meron tayong abogado, meron tayong mga businessman na nagtutustos sa ating pangangailangan, whether paperwork siya, may tayong mga accountant, mga kapatid. At may farmer tayo na taga-supply ng ating pagkain. So, lahat po yan nagkalakip-lakip sa plano ng ating Panginoon. Pero, dapat lang pong nating isipin, wala pong masama sa lahat na yan dahil ang Panginoon ang siyang nagtalaga sa mga yan. Pero dapat, our ultimate trust, mga kapatid, must be in God. Dahil siya lang po ang tanging Diyos na buhay na siyang mayakda ng mundo. Kaya, wag po nating siyang ineglect. Ika nga, kailangan palaging nandun po siya sa top of the line, ika nga. Frontliner po siya kung tawagin sa ngayon. So, kailangan, hindi po tayo pwedeng bumaba sa mga ranking doon. Kailangan, dadaan muna sa kanya, kapatid. Kaya, kung titingnan natin, we have to trust in the Lord. Pag sinabing we should have trust in the Lord, kailangan our Holy Spirit, yung ating espiritu at ang ating kaluluwa at ang ating physical na pangangatawan ay kailangan magtatrabaho ng sabay-sabayan. So, kailangan idulog natin lahat ng mga ginagawa natin with our full spirit,
our soul and body. Para ang way at kapamaraanan ng ating Panginoon ay totally walang magiging balakid, ika nga. So, pansinin po natin sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica 5 verse 23. Sabi ko po sa verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. Pag sinabi pong banal, yun po yung tinatawag na walang kapintasan. So, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng, ano po yun, kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan. Ibig mo sabihin, malinis. Kung baga sa purified drinking water, marami pong dinaanan na stage po yan. Hanggang sa magiging pure na pure. Mawawala yung mga bakterya. Malinis na malinis. Sabi nga, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa, at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. Yun po yun. Ibig po sabihin, hindi lang po ngayon, hindi lang po bukas, hindi lang po magpakailanman, ika nga, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Siguro, alam nyo, kasalukuyan napapansin nyo, sa nangyayari dito sa mundo, maraming tao, maraming pera sa bangko. Sa isang iglap, makikita mo sa balita, na scam, nawala, na hindi naman niya ginagalaw. Ang mga ari-arian, pwedeng tangay ng baha. Di ba? Yung nakaraan, imagine, pati bahay mo, tatangay ng tubig lang ang usapan. Imagine, kung gaano kabilis ang pangyayari. Meron ding time na may nakausap ako, kung di lang daw siya nakahawak sa lubid, baka patay na siya ngayon. Tingnan mo. So, ibig lang po sabihin, ang lahat ng mga nandito sa mundo, ang lahat ng mga tinatamasaan natin din sa mundo, pahiram lang po lahat ng ating Panginoon sa atin. So, wag po tayong masyadong magpadala sa kaaway ng Panginoon dahil yan ang unang pang-trap niya upang ilayo tayo sa ating Panginoon na buhay. Pag minsan, ang ganda ng business ng isang tao. Kala mo smooth sailing na siya. Biglang mapadaan ka sa kanyang warehouse o sa kanyang tindahan, sarado. O yung kanyang tinitirikan, makikita mo, nailit pala ng bangko. Sa panahon po ngayon, kailangan kung anong invest sa ating Panginoon, yan lang po ang dapat nating ipamuhay at itanim sa ating mga puso't isipan. Katulad ng sinasabi sa mga awit, chapter 37, verse 40. Mga kapatid, ano po sinasabi doon? Sasaklolohan sila't kanyang tutulungan laban sa masama. Ipinagsasanggalan sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Diba? Napakabait po na ating Panginoon. Kumbaga ginawa pa natin siyang gwardiya. Dahil siya po yung nagbabantay sa atin. Siya po yung ating pananggalan natin. At siya po ang sinasandalan natin. Imagine, in case of emergency, siya lang po ang handang tumulong na walang kapalit. Mga kapatid, siya po yung handang tumulong. So, ano po sinasabi sa Psalm 37 verse 40?
sa NIV po, sinasabi sa verse 40, "The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and save them because they trust in Him." So, ibig po sabihin, yun lang pong nagtitiwala sa ating Panginoon ay silang pong may karapatan dito. Kaya nga, sabi nga po, because they trust in Him. So, ano po yung una? Kailangan mayroong renouncement. Pangalawa, mayroon pong reliance. So, ang pangatlo po, sabi nga doon, commit yourself to the Lord. Trust in Him and He will act. Kaya naka-highlight po yan, yung pangatlo. So, dun na po tayo sa pinakalas. So, pansinin niyo po sa isang sport, o sabihin natin katulad ng basketball, mga kapatid, volleyball, or any kind of tournament, mga kapatid, ang lahat lamang ng may commitment sa kanilang team, ang lahat ng may tiwala sa kanilang coach or sa kanilang sports leader ay silang may chance na manalo o makakakuha ng reward katulad ng medal, whether is gold or silver. Pag minsan, pag-uwi nila sa kanilang bansa, katulad po sa bansang Pilipinas, binibigyan ng reward ng presidente ang lahat ng nanalo at ang lahat na nakakuha ng pwesto sa kanilang sinalihan na paligsahan sa ibang bansa. So, mga kapatid, anong gusto nating makita rito when it comes to our spiritual life? So, dapat meron po tayong tinatawag na pagpupursige sa ating buhay pananampalataya. Dahil pagkatapos ng pagpupursige natin, pagkatapos ng ginawa natin ng best natin sa ating Panginoon, ang lahat na ito ay bibigyan po niya tayo ng tinatawag na reward. Yung po tinatawag na gantimpala. Yun po yun. Kaya yun po yung pinaka-last natin. Kailangan binibigyan tayo ng ating Panginoon ng gantimpala kung ano yung ginawa natin dito sa mundo. Kaya, sabi nga doon God rewards those who are totally committed to Him. Di bali pong paulit-ulit para maliwanagan po tayo. God rewards those who trust Him implicitly. Pag sinabi po mga kapatid na implicitly, yung pong pagtitiwala, yung nagtitiwala ng walang pasubali o sabihin natin walang kapalit. Yun po yun. Makikita po natin sa mga awit chapter 37 verse 6. Ano pong sinasabi doon mga kapatid? Ang kabutihan mo ay nagliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Kita nyo, kitang-kita ng Panginoon ang kabutihan na ginagawa natin. Ika nga, dahil iniisip pa lang natin, alam na niya, pero inaalaw niya yung bagay para malaman niya kung sino talaga yung karapat dapat na makakuha ng reward pagdating ng takdang panahon. Hindi lang po yun. God rewards His children who use their influence to reach others to Christ. Pag dating po ng paghuhukom, ika nga, haharap tayo sa ating Panginoon. Isa lamang itatanong sa atin, ilan ng kaluluwa ang nadala mo rito? Ilan pong tanong niya? Isa, dalawa, tatlo? Ilan po? Magsusulit po tayo sa ating Panginoon. So,
Kaya nga po, sabi niya, God rewards His children who use their influence to reach others to Christ. So, God's way is best. Hindi lang niya binibigyan ng rewards to those who are faithful sa kanilang buhay. Hindi lang po yung mga namuhay ng may pananampalataya, namuhay faithfully, kundi pati yung reward na ibibigay niya, hindi po lang dito sa mundo, hindi po lang yung buhay na ibinigay niya dito sa mundo, kundi binibigyan tayo ng karapatan mamuhay sa kabilang buhay, yung tinatawag na eternal life. Ano bang sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 2 and 3? Anong sabi ng ating Panginoong Yesus sa verse 2? Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naruroon. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kailangan lang po nandun yung i-surrender po natin ang ating sarili sa Kanya, mamuhay po tayo ng karapat-dapat sa Kanya. So, ibig po sabihin, ang lahat ng mga bagay na kalulugod sa Kanya ay yan lang po ang dapat nating gawin. At huli po, kailangan meron po tayong time, kung ano yung talento na binigay sa atin ng ating Panginoon, na ma-reach natin ang ating mga kapatid na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Lalong-lalo na palapit ng palapit ang araw kung saan babalik na ang ating Panginoon. So sa ating pong pagtatapos, God knows what is best for us, mga kapatid. So, patuloy niyang binibigyan ng gantimpala ang lahat ng mga taong natalikuran ang makamundong hangarin at nagbabalik loob. Pangalawa po, ang ating pong Panginoon ay patuloy din siyang nagbibigay ng reward sa lahat ng tao na patuloy na nagtitiwala ng walang pasubali, na hindi naghihingi ng kapalit at nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, kabilang ka sa mga tinawag. Kabilang ka rin sa mga lingkod niya, kapatid. Patuloy ka lang magpagamit sa Kanyang ubasan. Lalo na ngayon, hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoon sa darating na panahon. Isa lang ang panghahawakan natin. God's way is the best, and God knows what is best for us. Have a blessed Sunday to all, mga kapatid. Purihin ang Panginoon.